Para sa pangarap, buwis buhay na tumatawid sa gilid ng rumaragasang ilog ang mga estudyante sa Cebu. Ilang dekada na raw nila yang tinitiis para lang makapasok sa eskwelahan ang mga bata. Narito ang Frontline Report. Mao ni siya, luoy tan kay tanan. Tanawan ni hinuklugin ninyo mga gobernong mga buaya. Daghan kay nagsakripisyo para makaeskwela. Buwis buhay na binagtas ng mga estudyanteng yan ang gilid ng rumaragasang Luceran River sa Cebu City. Isang malaking tapak, diretso sa ilog ang mga bata. Nangyari yan nung Lunes kasagsagan ng masamang panahon bunsod ng Shearline. Ilang dekada na raw nilang tinitiis ang ganitong sitwasyon. Kung tutuusin, may ibang daan naman, pero dapat matibay ang binti mo dahil 3 oras ang lakaran. Kumpara sa 1 oras na paglalakad sa tabing ilog. Mas mabilis, bagamat mas mapanganib. Minsan nang nadulas at nahulog sa ilog ang anak ni Nanay Marilu Pokot. Mga oras kapag kita sa amuwa, kaya lisod mag-ibaybayan, una maghinahinay, kay karon na mayabay mga meron kay lawang kay sukay tubig. O na kanang ug magbaha di lang yapos ko ako mga anak, turugin na ko mga anak, duha high school, sa elementary. Hiling ng mga residente, isang tulay na ligtas nilang madaraanan. Tawagan gid unta mi nga, matabig tulay nga to. Mo ginay mo gipangayo sa mong barangay. Nababuhaton mig tulay. Kaya lisod na kaya mo mga eskwela. Nakarating na sa Cebu City LGU ang sitwasyon. Ayon kay Mayor Nestor Archival, gagawa sila ng mas ligtas na daanan. Pero habang wala, ako nang gitagaan o kamanduan nga make sure ang atong kabataan nga naglakaw, especially going to the school and going back to the ilang mga panimalay nga mabantayan sa atong mga barangay officials o maglalabas din ng disaster preparedness plan lalo na para sa mga barangay na nasa bundok. Sa ngayon, nasa magulang pa rin ang desisyon kung papapasukin ng kanilang mga anak kapag masama ang panahon. Nga sila dayon, nagkinabangay sila, gibutangan nila og agianan para makaagi ang mga estudyante. Sa barangay Campo 4 Talisay, hindi nalalayo ang kwento. Sa gilid ng bundok din dumaraan ang estudyante habang may rumaragasang ilog sa ilalim. May hanging bridge dito pero nawasak ng bagyong Tino. Mahigit 3 buwan na, hindi pa rin ito naibabalik. Pinamamadali na raw ang konstruksyon ng bagong tulay. Sa ngayon, may mga barangay tanod na nagbabantay. Hindi pinapayagang dumaan sa gilid ng bundok ang mga bata. Sa 2 lungsod, iisa lang ang larawan, mga batang gustong mag-aral. Mga magulang na nangangamba at mga komunidad na umaasa ng matiwasay na pagpasok sa eskwela dahil ang edukasyon ay karapatan. Hindi dapat sugal ang bawat hakbang papunta rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5 Regional. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.